At ang panghuling alegasyon ni VP Sara sa kanyang petisyon ay violation of due process. Ayon kasi sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na part ng due process ay dapat yung mga allegations sa impeachment officer ay may kasamang clear and convincing evidence. At yung impeachable officer ay dapat mabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga ebidensya laban sa kanya. Pero hindi yan nasunod sa impeachment hearings ni VP Sara. Kasi kung maaalala ninyo, noong April 22, 2026, pinatawag ng House of Representatives ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council at iba pang opisyales upang ilabas ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Kasi isa sa mga aligasyon laban kay VP Sara ay may ginawa daw siyang korupsyon kasi hindi daw siya nagdeklara ng tama ng kanyang salin. Ang problema dyan, although may allegation sa impeachment complaint ni VP Sara ng korupsyon dahil sa misdeclaration ng salin, hindi naman naka-attach sa impeachment complaint ang salin ni VP Sara na may misdeclaration. Kaya, wala ring hawak si VP Sara ng mga salin niya na meron daw discrepancy.